Good day po mga kasolar. Ito po ang aking Solax inverter na grid tie. 5 kilowatt po ang ano nito, ang capacity. So, napakaganda po nito ano to, inverter na to. Napaka solid ng build. Panless siya. Ganda ng heatsink niya sa likuran. May kabigatan dito. Meron itong Wi-Fi na connectivity. Dito yung Wi-Fi dongle niya. Pero matagal na kasi ito sa akin mga 3 to 4 years na. Hindi ko na matandaan yung password. So ito, via online, ma-monitor ko siya kahit nasa opisina ako. Nakikita ko yung harvest niya, kung malakas o kulang. At yung pag-setup ng parameters nitong inverter, pwede mo rin din siya ma-access at ma-setup sa cellphone. So instead na dito ka pipindot, pwede sa cellphone mo na lang siya so, sa akin ito. Ngayon po, isi-share ko sa inyo yung mga naging problema ko sa pag-setup. By the way, ito po, DIY ko to na in-install. Pero dito sa aking safety device, pinagawa ko na sa marunong. Dahil live wire na. Pero yung pag-setup nito inverter, yung pag-mount nito mga box, pati yung solar panel ko sa bubong, ako lang po ang nag-install para less po ang bayaran ko sa labor. Pero yung setup nito sa dito sa mga safety devices niya, pinagawa ko na sa iba. Yung doon na sa nakakaalam. Bali po, i-share ko sa inyo yung mga experience ko dito, yung mga sa akin palagay na mga pagkakamali na nagawa ko, para meron din kayo matutunan at hindi din kayo magkakamali. Bali, mag 3 years na po sa akin ito. So, nung una ko po install nito, okay na okay po, maayos po siya. Pero, ang una po palang naging problema is yung nasira yung aking limiter. So, after 2 months lang po, nung ginamit ko to, after 2 months, nasira na yung limiter din. So, yung limiter po, yun yung maglilimit ng harvest nyo. Kasi hindi po ako net metering. Pag sumobra po yung harvest nyo, at walang gumagamit sa bahay nyo, yung harvest na sobra, mangyayari nun, babayaran nyo yung sa Meralco. So instead na nakakatipid kayo, makakasama pa. So yun yung naging problema ko nung una. Kaya ang ginawa ko nun, yung aircon ko na 1 horsepower, pagka sa araw po, hindi ko na pinapatay. Kaya lang, minsan merong may time na lalakad kami, minsan hindi ko na lang pinapatay. Pero yung aircon namin, meron naman timer. So, nakaset siya hanggang 3 o'clock. Pag 3 na, kasi medyo mahina na yung harvest no araw. So, automatic na siyang mamatay. Kaya lang, siyempre hindi pa rin ganun ka-accurate, no? Kung wala kayong limiter at meron din time na sobrang lakas din ng araw, kasi minsan sumusobra din talaga yung harvest ko kahit nakabukas na yung aircon. So ginagawa namin minsan pinabubuksan ko yung ibang gamit sa bahay para lang bumaba yung na-harvest namin na napupunta sa Meralco. So yung limiter po pala, ito yung itsura na nandito yan. Ito po yung limiter niya. So naging aware na ako nito So pinagbilang ko, ang presyo yata nito is parang nasa mga 2,000 plus, yung limiter. Kaya lang, sa pagbabasa ko rin sa mga groups, mga forum, sabi nila talagang sirain daw yung limiter. So, ang dalawang isip na ako kung papagawa ko ito noon,
Lalo na nung may extra akong pera, no? Parang, baka kang masira lang dyan. So, yun na lang, ginawa ko na lang ng paraan. Yung aircon namin, hindi ko na lang pinapatay para lang minimal o medyo maliit lang yung sobra na bumabalik uli sa Meralco. By the way, yung bagong modelo pala ng Solax, so naging kawera ko noon yung limiter daw nila, parang naka-built-in na ngayon sa unit. Ito kasi yung model pa to noon, yung limiter niya naka-separate pa. So, sa mga nakaset na mga katulad ko, problema talaga kung wala kayong limiter at net metering, meron talagang time na baka mas mapamahal pa kayo sa bill nyo ng Meralco. Naging problema pala ng limiter na to, pagka naka-enable siya, yung limiter, nagkakaroon ng error ng inverter. So, hindi siya gagana pagka naka-enable yung limiter kasi sira nga yung mismong device natin ng limiter. Sira ito. So, ang ginawa ko, dinisable ko na lang yung limiter para gumana siya. So, since naka-disable na siya, ang problema ko lang dito, yung pag sobra ang harvest, babalik yun sa Meralco at madadagdag yun sa bill natin ng Meralco. Instead na nakakatipid, pag sumobra yung harvest, makakadagdag pa. So, yun yung una natin naging problema dito sa Solax, yung ating limiter. Pangalawa ko pong naging problema dito, since sira po yung ating limiter, yung ating dami ng panel. Kasi ang panel ko dito na nakalagay, 8 piraso na 260 watts. So, ang total po nun, nasa 2,000 watts. So, ang load naman sa bahay, kadalasan po yung aircon ko lang, inverter type pa yon. So, kahit 1 horsepower yon, pagka malamig na kasi yung kwarto, pumapalo na lang yun ng mga 500 to 400 watts. So, kung nag-harvest ito ng minsan, umaharvest siya ng 1,000 hanggang 1,500 pag tirik na yung araw. So, sobra-sobra yung na-harvest ko. So, since wala tayong limiter, talagang nagpupulba siya pang mag-harvest, yung sobra, nagiging, bayarin pa natin sa Meralco. So, ang ginawa ko, solusyon ko dito dahil sobra yung panel ko, instead na 8 piraso, binawasan ko siya ng 3 para maging 5 na lang. Ang total na lang nun is mga 1,200 plus. So, kung ang panel nyo nasa 1,200, hindi naman talaga mag-harvest siya ng 1,200. So, usually mga 80% yan, 70%. So, naglalaro yan siguro mga 800 to 1,000 na average niya pag tirik ang araw. So, yung 800 watts na harvest niya, so, okay na yon para sa setup ko na meron akong aircon na ginagamit. Meron kaming aircon na ginagamit sa kwarto namin. So, usually mga 400 to 600 watts lang yon. Kasi dagdag mo pa yung electric fan at ibang mga ilaw sa bahay. So, more or less, medyo na minimal na yung napupunta sa Meralco, yung mga sobra. Pero anyway, ang araw hindi pare-pareho. Minsan, sakto, mababa lang yung bumabalik sa Meralco. Pero minsan, lalo na kung tagulan, nabibitin naman din yung panel ko. Since binawasan ko, ngayon naman, mas nabibitin naman siya. So, anyway, mas maganda na yung siguro yan, wag lang yung laging sobra, no? Kasi mahirap yun hindi mo naman ginagamit, binabayaran mo laging sobra. So, yun po, yung pangalawa natin naging problema, since nasira yung limiter ko, sumobra sobra na yung panel ko, so binawasan ko na lang. Sa pagbawas pala, meron din itong minimum voltage.
So, hindi ibig sabihin na kaya mong bawasan ng sobrang baba. Sa limang panel ko na 260 watts, kaya pa naman niya ganahin ito. Yung nakalimutan ko na yung minimum voltage nito. Pero gumagana naman siya, walang problema. So, ang pangatlo po na nakita kong problema yung wala akong net metering. No? Napaka-importante po ng net metering, lalo na kung marami kayong panel, para yung sobra nyo na harvest, pwede nyo magamit sa ibang oras. Sa gabi, pwede nyo magamit yan. Since yung sobra nyo harvest, parang madideposit nyo yun sa, sa DU nyo o sa Meralco. Ngayon, since itong tinitira namin ngayon ni Mrs., hindi naman sa amin ito tsaka sa iba nakapangalan, no? Hindi ko ito na-applyan ng net metering. Pero, pagka nakalipat na kami ni Mrs. yung sarili namin, ilalakad ko ng net metering ko. Pero sa ngayon, talaga, yung pagka wala kang net metering, hindi mo ma-maximize yung grid time mo. Yung in-invest mo rito, hindi mo ganong maramdaman. No? So, yung mga naka-grid tie, the best talaga kung naka-net metering kayo. Ngayon, yung net metering po, sa ano nyo yan, i-apply sa DU nyo. Sa amin kasi sa Meralco kami. So, punta lang kayo sa pinakamalapit na opisina ng DU nyo. Yung sa amin, ang pagkakalam ko, sa mga nababasa ko, nasa gagastos kaya itong mga 6,000 na net metering. Pero kung may mga additional requirement so pagpapalakad mo yan, papatulong ka sa sa kaya siguro mas malaki na gastos mo. So yung mga babalak na magpa-net metering na mag-budget na kayo ng medyo sobra para kasi yung requirement na ng net metering, meron silang dinagdag ng mga additional requirements. So, yun lang po. Kulang lang ang setup ko dito, pero sa performance ng Solax, napaka-solid ko. Napakaganda nitong Solax. Naging problema ko lang talaga, ng mga nabanggit ko kanina, wala akong limiter. So, pag sobra yung harvest ko, lugi pa tayo. Babayaran mo pa yung simulan ko So, ginawa ko na lang yan. Yung pangalawang problema nga, yung sa panel, binawasan ko na lang. And then yung tinanggal ko na tatlong panel, nilagay ko na sa off-grid setup ko. Yung nasa likuran ko, bali, naka-battery yung nasa likuran ko. Dinagtan ko na lang yung panel doon para mas mabilis ma-charge yung battery. So, yung regarding naman sa net metering, so siguro pagkabahay na kami ni Mrs. sa nilang bahay, sigurado yung i-apply ko na yung net metering para ma-fully maximize ko itong Solax na ito. 5 kilowatt pa naman ito. So, damihan ko lang yung panel na naka-install dito. Sigurado, mararamdaman mo yung tipid mo sa kuryente. So, yun lang po, makakasolar. I-share ko lang yung mga experience ko dito. Sana meron kayo konting natutunan. Hindi nyo gayahin ito nangyari sa akin. So, maraming salamat po. Please don't forget to like, subscribe, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and God bless!